Why, sino to? Hindi ba yan ang anak ng yaya ng pamilyang si Luyu? Talagang hindi niya naakit si Ginoong Xi noon. Kaya pinapunta pa siya sa ibang bansa ng 2 taon. Nakakatawa talaga. Anywho, kung hindi ako nagkakamali. Noong una kang nagkunwaring lasing at natulog sa kama ni Ginoong Xi. Ako pa ang tumawag ng sasakyan para ipaalis ka. At ikaw naman, Yumeth Liu. Ginamit mo ang koneksyon ng tatay mo para habulin si Ginoong Xi. Na alam na ng lahat. Hanggang sa hindi ka na makapasok sa kumpanya. Hindi rin pala basta-basta ang Inetwu at Meliu na ito. Nga. Parang uwak na tumawa sa baboy na itim. May lakas pa silang lumabas sa engagement party ng pamilyang Xi. Grabe ang chismis. Sino ba naman ang may mukha pang pumunta dyan? Lin Zhonghui. Ruyu, ang tagal nating hindi pagkita. Sino to? Ang gwapo naman. Siya ang pangalawang anak ng aming pamilya. Pero kahit gwapo siya, lumilipad siya diretso sa puso ko. Sa isip ko, sa utak ko, sa pag-ibig ko na higit pa sa akin. Wow! Ang gwapo talaga. Luyu, hindi mo naakit si Kuya Mayor. Kaya ngayon sinubukan mo si Kuya Menor. Ang talino mo nga. Ang Kuya Menor ay sobrang protektor sa'yo. Paalisin mo sila. Kami ngayon ay mga bisita sa engagement party ng kuya mo. Kaya ano? Plano kong sirain ang kasal na ito ngayon. Hindi siya titigilan. Lalo na si Lin Zuhua. Iba ka na ngayon kumpara noon. Kaya, maaari kang mas lalo pang magustuhan ako. Lin Zhenghua, nakakainip ka ba o hindi? Hindi nakakatuwa ang ganitong biro. Dumating na ba ang lola? Ito ang engagement party mo. Siguradong darating ang lola. Si Jayashu ay isang lalaking minahal ko ng maraming taon. Akala ko noon ay magpapakasal ako sa kanya. Ginoong Xi Imasew. Maligayang engagement po. Yueyu, paano 2 taon lang na hindi pagkikita? Naging ganito na ang layo mo sa kuya mo. Kuya, wag mong ilagay ang kamay mo sa maling lugar. Ano sa tingin mo, Inesu? Matagal ko nang narinig. Si Imalu ay lumaki kasama si Kuya Jayashu. Kaya normal lang na tingnan siya ni Kuya Jayashu bilang kapatid na babae. Kapag ikinasal na kami ni Kuya Jayashu, aalagaan din namin si Imalu bilang kapatid na babae. Ano, kapatid na babae? Ganong pagtrato ba sa kapatid na babae? Galing ng biro ni Jiajia. Luyu, ang nanay niya, ay ang yaya namin. Kaya mula pagkabata, kasama niya ang kanyang ina dito sa amin. Noong buhay pa ang aking biyenan, nakita namin na kawawa sila ng ina at anak. Kaya mabuti ang puso namin at tinulungan sila. Kami ang pinakasumusuporta sa kanila. Isa lang itong ugnayang employer at empleyado. Huwag kang maniwala sa mga chismis sa labas. Lahat ng iyon ay walang katotohanan. Ang pamilya naming Xu at Luyu ay malinis ang reputasyon. Talaga ba? Tama ang sinabi ng ginang.
Ang pamilya naming si at ako ay employer lang at empleyado. Kung alam ko lang na hindi darating ang lola, hindi na ako kailangang pumunta rito. Haha, Yuyu, miss na miss kita. Alam mo ba kung paano ko tiniis ang mga nakaraang 2 taon? Ginooksi, hindi mo ba nakikita na nakakatawa ang sinasabi mo? Yuyu, talaga bang ganito mo ako tratuhin ng malamig? Sabi mo, anong dapat kong saloobin sa'yo? Nakalimutan mo ba na tayo ay minahal ng lubusan noon? Minahal. Siguro naman Ginooksi, hindi ka lang makaalala ng tama? Sino ba ang paulit-ulit na nagsasabing ang anak ng yaya ay nangangarap na makatulog sa kama ng panganay na Ginoo ng pamilyang Xi? Ako ang nang-akit sa'yo. Hindi, Yuyu. Alam mo naman iyon. Wala akong magawa noon. Nakita ng mga magulang ko ang nangyari sa amin. Noon lang ako ang humawak sa pamilya Xi, kaya hindi pa matatag ang aking posisyon. Kung hindi ko sinabi iyon, at hindi kita pinatanggal sa bansa para umiwas ng iskandalo, sayang ang lahat ng pagsisikap ko saksi nitong mga taon. Su Shoshu. Hindi mo man lang tanggapin na tayo dati ay magkasama. Ano pa ba ang aasahan kong saloobin mo sa akin? Luyin. Miss na miss talaga kita. Magsimula tayo muli, okay? Hindi na tulad dati ngayon. Kaya ko nang protektahan ka. Su Shoshu. Ngayon ang araw ng iyong engagement party. Huwag kang mag-alala. Ang engagement ko kay Zujiajia ay pansamantala lang. Ang taong mahal ko ay ikaw. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Aayusin ko talaga ang lahat ng ito. Maging maayos muna tayo, okay? Ano ba ang basehan mo para isipin na magiging ikalawang babae ako para sa'yo? Huwag mo akong gawing nasusuka. Ikaw. Huwag mo sabihin yan, Yuyu. Mahal kita. Yuyu. Kailan mo natutunan yan? Sana ito na ang huli. Yuyu. Hindi ko akalain na magagamit ko ito. Noong unang linggo ko sa abroad, narepe ako. On it, on it. Okay, wait, you mind enough. Make it. Xiaoxu. Sa wakas, natagpuan kita. Pagkatapos noon, naging kaibigan ko ang lalaking ito na may sugat sa mukha. At hindi makapagsalita. Tinuruan pa niya ako ng pananahi. Oh, 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 oh. Hindi talaga gumagaling ang mukha mo. Pwede ko bang makita?
Hoy, huwag kayong magmadali. Dadalhin ko na kayo roon. Yingluo, sa loob ng maraming taon, palagi kong tinitingnan ang likod mo. Pero ngayon, tapos ka na ba? Lin Sao, napakalakas ng dating mo. Si Lin Sao wa ito. May sakit ka rin, ano? Tara na, pinapabalik ka ni Lola sa bahay. Kailan naging ganito kayo ka-close? Sakay ka sa sasakyan ko. Gusto ko ring bumalik sa Longshay. Hindi na kailangan, Ginoong Si. Mas mabuti pang ihatid mo si Miss Zhou. Zhuhai. Ito ay tungkol sa akin at kay Weiyu. Huwag kang makialam. Huwag mo kaming tawaging sobrang close. Ano ba ang relasyon mo sa kanya, sa amin? Hindi ba ikaw? Tama. Ganyan nga ang iniisip mo. Hindi mo nahawak ang mga bagay tungkol sa kanya noon. At hindi mo rin nahawak sa hinaharap. Ano nang nangyari? Wala naman. Oh, halos makalimutan ko nang sabihin. Maligayang engagement sa kuya at ate. Salamat, Zuhua. Hindi talaga sumusuko. Kinakamot pa si Lin Zhonghuai. Nanataba ka na ba? Lola, mas mataba ako kaysa dati. Baka kailangan mong magsuot ng reading glasses para makita mo ng maayos. Lola, ganyan dapat. Ang pasaway ay si Jayashu na bata. Hindi ako. Kung ako at siya lang ang pag-uusapan, mas mabuti ako. Napagsamantalahan ka talaga, batang babae. Nakalipas na iyon. Lola, bumalik ako ngayon para magpaalam sa inyo. Plano kong magbitiw sa Xi Corporation. Lola, alam kong napakahirap ng 10 taon na ito para sa inyo. Bilang pasasalamat sa inyo at kay Lolo Xi sa pagpapalaki sa akin. Naging masipag ako sa Xi Corporation at sa pamilya Xi. Walang reklamo. Kahit noong una, kasama si Lola Jayashu. Sa mga susunod na taon ng buhay ko, gusto kong mamuhay para sa sarili ko. Sige, aalis na ako. Ha! Narinig na lahat. Narinig na. Malaki ang utang na loob namin sa batang babae ng bahay ng Xi.
Kahit hindi niya sinasabi. Siguradong may sama ng loob siya. Ikaw at siya. Ayusin niyo na lang sa kanya ang utang ko. Ha ha ha. Ginangsiya, Luyu. 2 taon na ang lumipas. Nakipag-engage na rin ang pamilya namin. Sana gaya ng sinabi mo sa engagement party. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na hindi dapat iniisip. Akala mo ba dahil pinoprotektahan ka ng matanda? Wala akong magagawa sa'yo. Ginang, huwag po kayong mag-alala. Noon man o ngayon, alam ko kung sino ako. Mabuti kung ganoon nga. Kailangan lang siguro ng ginang siya na turuan ng mabuti si Xingxin. Para hindi na siya istorbohin kayo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang dalaga namin. Hindi ba alam ng ginang ang nararamdaman niya para sa akin? Sino ba ang nang-akit sa kanya? O siya ba ang may gusto sa akin? Tumahimik ka. Tumahimik ka. Totoo ngang hindi pa tumitigil ang lakas ni Wenny. Malakas pa rin ang suntok niya. Sa parehong lugar 2 taon na ang nakakaraan. Sinuntok din ako ni Lin Zuan. Eh. Wen. Sabi niya hindi niya ako niloloko. Kung ganoon, wala nga. Anong alam mo? Kung hindi niya ginamit ang paraan para akitin ang kuya mo, paano kaya makakasama niya ang kuya mo? Ako at si Kajiashu ay nagmamahalan. Pero sinasabi ng pamilya namin, ikaw ang nang-akit sa kanya. Ginangsiya, wag na po kayong mag-aksaya ng oras sa akin. 2 taon na ang nakalipas dito sa lugar na ito, patay na ang puso ko noon pa man. At plano ko nang magbitiw sa Xia Corporation. Basta kayang kontrolin ni Ginoong Xia ang sarili niya. Wag na siyang guluhin pa ako. Ang mga bagay na ikinababahala ni Ginang Xia ay hindi mangyayari. Ano? Magbibitiw ka? Sigurado ka na ba aalis ka na talaga? Ginoong Xia. Ngayon ay maunlad na ang Xia Corporation. Kahit nandito ako o wala kung aalis siya. Hayaan na lang siyang umalis. Luyu, hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo. Nakikita ko ang lahat ng iyong pagsisikap saksya sa mga nakaraang taon. Nang pumanaw ang tatay mo, pagsasabing ipasa ang Xia Corporation sa'yo. Patunay iyon ng iyong kakayahan. Salamat po sa pagkilala, tagapangulo. Nga, Yuyu. Hindi kayang mawala ang Xia Corporation sa'yo, pati ako. Sa pagkakataong ito ay ibinalikan namin. Para magtrabaho ka sa punong tanggapan ng Xia Corporation. Gusto naming ikaw ay magtrabaho sa punong tanggapan ng XI. Nakahanda na ang posisyon ng Bisepangulo para sa iyo. Huwag ka munang magmadaling sumagot. Pag-isipang mabuti. Napag-isip ko na. Umalis na ako saksi. Sana matupad ni Chairman ang aking hiling. Kung naisip mo na ng malinaw, umalis ka na. Dadalhin kita, hindi makakahuli ng taxi dito. Ruyo, hindi mo kailangang sumama ng loob sa akin. Isuko mo ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Kapag umalis ka saksi, para ka nang nakatayo laban sa kanila. Hindi ka na makakatayo sa industriyang ito.
Mukhang hindi ko pa nasabi ng malinaw. Ang sampal na ito ay utang mo sa akin mula 2 taon na ang nakalipas. Noong 2 taon na ang nakalipas, tinanggap kong ipadala sa ibang bansa. Dahil lang hindi ko pa natatapos ang huling hiling ng lolo bago siya pumanaw. Hindi dahil sa iyo. Sa atin. Noon pa man nang itanggi mo ang relasyon natin. Tapos na talaga tayo. Hindi pwede. Sigurado akong nagsisinungaling ka. Nabayaran ko na ang lahat ng dapat bayaran. Mula ngayon, ayoko nang may kinalaman sa inyo, saksi at sa pamilya niyo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Dadalhin kita pa uwi. Ngayong narinig mo na. Dapat alam mo na. Ayoko ng anumang kaugnayan sa pamilya niyo, Xi. Bitawan mo ako. Ano pangalan ko? Lin Zuhui. Ano ngayon? Anong kinalaman ko sa pamilya, Xi? Nagkakalat ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sobrang init nito. Ayos lang ba ang mukha mo? Masakit ang puso. Halikan mo ako. Baka hindi na masakit pagkatapos. Halika ngayon. Hindi ka rin pala ganito noong bata ka? Ano, kilala mo ba talaga ako noon? Sa totoo lang, hindi ko kailangan ang tulong mo. Huwag mo nang gawin ito sa susunod. CJ, pasensya na po, boss. Bigla lang may nagpalit ng lane. Kaya mo yan. Bakit ka magre-resign agad pagbalik mo sa abroad? Ngayon lang ako para ayusin ang mga papeles. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Kumakalat ang chismis. Hindi mo matanggap ang engagement ni President Xi. Kaya sinadya mong mag-resign bilang protesta. Sino ang hindi nakakaalam na ang tagumpay ng Xi ay dahil sa'yo? Malaki ang ambag mo. Mula pa noong intern ka sa Xi. Mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa core management. Ang 8 taong pagtatrabaho mo. Talaga bang handa kang isuko lahat? Hindi ako handa. Pero napagpasyahan ko na. Narinig ko pa nga. Nagpalabas si Chairman Xi ng salita. Walang sinumang tao sa industriya ang nangahas tanggapin ka. Alam ko. Sa hinaharap, magtrabaho kayo ng mabuti sa Xi Company. Kailangan ko nang simulan ang proseso. Huwag mong akalaing naantala ang aming engagement ng 6 na buwan. Dahil may nararamdaman pa si Kuya Jeshu para sa'yo. Lengyu, binalaan kita. Ako at si Kuya Jeshu ay engaged na. Huwag mo nang gastusin ang isip mo sa mga maliliit na pakana. Hindi mo ba talaga iniisip na ang mga ganitong laro ng pag-urong sulong ay epektibo? Hindi ko alam kung bakit. Naantala ang engagement niyo ng 6 na buwan. At natatakot si Miss Zhao sa akin. At walang kumpiyansa sa sarili. O baka naman hindi ka naniniwala kay Chairman Xi.
Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa lalaki mo. Ate, bakit ka nandito? Nakipag-shopping lang ako sa best friend ko, tapos nadadaan lang sa opisina. Kaya binisita kita. Ano, hindi ka ba welcome? Siyempre welcome ka. Natatakot lang akong mapagod ka. Alam ko naman na si Kuya Jiashu ang pinakamabuti sa akin. Dumating ka sa tamang oras. Kuya Jiashu, ano ng problema? Miss na kita eh. Malaot, balik na lang tayo mamaya. Hindi sila nahihiya. Ano nang kinatatakutan mo? Uy, si Zuhui na. Ang saya ng relasyon ng kuya at hipag. Nasa opisina pa sila sa araw pa naman. Nga, kakakilanlan pa lang namin. Kung hindi lang busy sa trabaho si siya. Gusto naming magsama bawat minuto at segundo. Chairman Xi. Lalagdaan ko na. Ikaw. Salamat. Magpahinga ka muna ng ilang panahon. Kapag gusto mong bumalik, palaging bukas ang pintuan ng Xi para sa'yo. Hindi pa nasasaktan ang puso ko ng ganito. Pakiusap na ipasa ni Chairman Xi ang order sa GC. Pakiusap na ipasa ni Chairman Xi ang order sa GC. Isasama kita palabas. Isa kang empleyado ng Xi. Kaya isasama kita. Para hindi pag-usapan ng iba ang Xi, kuya. Hindi na kailangang samahan. Ano ba talaga ang ginagawa mo sa opisina? Sumundo. Tara na. Ganun ba pala? Hindi pala totoo ang mga balita sa engagement party namin. Tingnan mo si Zuhui, talagang concerned sa kanya. Malamang marami nang natutunan si Director Lu sa ibang bansa. Hindi ba, Kuya Jeshu? Kumusta na ang mga bagay sa kumpanya? Nasa ayos na lahat? Nanan, bakit mo ako tinawag ngayon? May ipapakilala akong tao sa iyo. Para sa kasal. Halos ganoon nga. Matagal na siyang nakikiusap sa akin. Para ipakilala ka sa kanya. Lola, ayokong pag-isipan pa ito ngayon. Ay naku, nandito na siya. Baka gusto mo siyang makita muna, makilala? Halika dito. Sinabi ko na mahal mo rin ako. Sinabi ko na mahal mo rin ako, binatang ama. Ginoulu. Kumusta po? Magpakilala po ako. Ako ang lalaking ipapakilala sa iyo, si Lin Zuwai. Lin Zuwai. Tatanggapin mo ba ako? Hindi naman mali ang sinabi. Tinatanggap kita na tinatanggihan mo ako ngayon. O sinasabi mong gusto mo talaga? Lin Zuwai, pwede ba huwag ka nang magpakabaliw? Anong gagawin mo?
Ngayon, pwede kong ipagpalagay na hindi nangyari ang pagpapakilala. At ang nangyari sa kotse noon. Tapusin na natin yan. Linawin natin. Eh, CJ, ngayon kalkulahin natin. Nung kinuha ng ate ko ang unang halik ko 2 taon na ang nakalipas. Hindi mo ba naitanong? Bakit siya umiinom ng sobra? Woo you. Baby, huwag. Alam ko na. Nandyan ka. Sabi ko sa kanila isa. Ito ang kaligayahan. May ipapasa ka sa akin. Umiinom ako noon, nagkamaling tao. Dapat kang umatras. Nga. Mas pipiliin kong maging kapalit ni si Jayashu. Kaysa itaboy ka. Sabi ng ate. Paano natin lilinawin ito? Sige, pupunta ako agad. Siya po si Manager Lou. Siya po ay mula sa Rongshu ang fund. Manager Wu, siya po ay ang namumuno sa proyektong Ilay na Pulseras para sa maagang babala ng sakit sa puso. Manager Lou. Kamusta po, matagal na po kayong hinahangaan. Magsisimula na tayo, ayos po ba? Ang Ilay na Pulseras na ito na ako mismo ang nag-develop ay pangunahing para sa mga pasyente ng sakit sa puso upang mabigyan ng babala bago sumakit. Kapag bumaba ang bilis ng daloy ng dugo sa coronary artery ng 5%, ang aming neural network ay nakakadetect ng subsonic at vibrational signals na nagbibigay ng babala 14 na minuto at 36 segundo bago ang klinikal na. Kailan po namin pwedeng subukan ang prototype? Sa pinakaagad, sa simula ng susunod na buwan. Sige po. Hihintayin ko po ang mabuting balita mula kay Ginoong Lu. Nanay, nakauwi na po ako. Hindi agad ako dumating para makita kayo. Kasi may iba po akong kailangang ayusin. Nagbitiw na po ako sa Xi Group.
Ang desisyon na hindi ninyo ako pinayagan 2 taon na ang nakalipas. Ginawa ko pa rin po iyon. Kung gusto ninyo akong sisihin ngayon, hindi na po pwede. Sino ang nagsabing hindi ninyo ko dapat pinamahalaan ng personal? Lola, huwag po kayong mag-alala. Malapit na po akong magkaroon ng sarili kong kumpanya. Ginoo, bumalik na po kayo sa bansa. Hamster, ano po ang ginagawa ninyo rito? Dinalaw ko lang po ang nanay ninyo. 7 na po ang buwan mula nang pumanaw ang nanay ko. Ang nobyo ninyo noon ay hindi man lang dumating para magbigay ng pakikiramay. Ano po ang dahilan ng pagdating ninyo ngayon? Akin, dinalaw kita. Yuyu, hindi po ganyan. Ayokong pumunta. Wala na po talaga akong ibang paraan. Hulaan mo po, dinala po ako noong araw ng pagkamatay ng nanay ko. Nga, ang tindi naman ng sablay. Pinaghihinalaan ko po na hindi aksidente ang pagkamatay ng nanay mo. Mayhua, nakausap ko po ang nanay mo sa telepono. Sa wakas po, may pagkakataon na si Yuyu na maipasa muli. Totoo po ba iyon? Ang panganay na Ginoo ay bawiin ang kasunduan sa kasal kay Srta. Zeo! Nagkasundo kami ng nanay mo. Natapusin na ang usapin tungkol sa kanya. Pupunta po ako sa bahay ng Si para sunduin siya. Mamaya po, hihingi ako ng pabor sa chairman. Upang payagan siyang maipasa si Yuyu pabalik. Nagpadala po ako ng mensahe sa WeChat. At hindi ko po siya makontak kahit tumawag ako. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, biglang may sasakyan na pumutol sa daan. At nawalan po ako ng malay. Nang magising ako, nasa kama na po ako sa ospital. Dinakip pa po ako ng pulis. Sinasabing tumakas po ako sa aksidente. Sinabi sa akin ng pamilya Si. Nang makita nila ang nanay ko, wala na po siyang hininga. Agad po silang nag-report sa pulis. Ang konklusyon ng pulis, namatay siya dahil sa atake sa puso. Isang biglaang heart attack, aksidente po iyon. Hindi po pwede ang kalusugan ng nanay mo. Ay matagal nang inaalagaan ng mabuti nitong mga nakaraang taon. Paano po magiging biglaang atake sa puso iyon? At saka, ang pagpunta ng nanay mo sa bahay ng Si para hanapin siksian. Bakit po walang nakapagsabi tungkol doon? Nga po. Sabi ni Cheng Jiajia. Dapat po sana silang dalawa ni Xi Shuben ay nagkasundo na tungkol sa kasal 6 na buwan na ang nakalipas. Kung tinunton niya talaga siksian. Tiyak na may nangyaring kakaiba noong gabing iyon. Ginooksu. Huwag ninyo akong sisihin sa pagiging malupit. Sisihin ninyo ang sarili ninyo kung bakit hindi dapat kayo nandito ngayong gabi. Kumusta? May nahanap ka na ba? Dahil may kasaysayan ng sakit sa puso ang nanay mo. At nangyari ang malakas na ulan noong gabing iyon na nagdulot ng sira sa kuryente. Lahat ng TV sa loob at labas ng pamilya Xi ay nasira. Kaya walang maibibigay na epektibong ebidensya. At wala naman silang motibo. Kaya ang pulisya ay nagpasya na ito ay aksidente. Nakarating ba ang nanay ko kay Xian?
hindi mapapatunayan. Sa araw na iyon, pahinga ang mga tagapaglingkod. Halos mga miyembro ng pamilya Xi lang ang nasa bahay. At lahat sila ay may alibi. Ang nagbigay ng alibi kay Xian ay si Wen Xia. Hindi ang anak niyang si Xi Jiashu. Si Xian at si Xi Jiashu ay mga saksi para sa isa't isa. Sinasabing hindi nila nakita ang nanay mo. Ikaw, ituloy mo. Pero hindi naman natin maalis ang posibilidad na nagkasundo sila. Dahil halos lahat ng tao sa pamilya Xi ay pinalitan 1 linggo pagkatapos. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo sa pamilya Xi? Luyu, ano ba ang gusto mong gawin? Una ay gustong umalis sa Xi. Ngayon ay nakikipagkita naman kay Lin Zuwai. Sige Xi. Kung malalaman ni Zhou, alam kong ipinapakita mo lang ang sama ng loob mo sa akin. Maniwala ka sa akin. Maayos ko agad ang mga bagay kay Zujiajia. Kaya pala pinagpaliban mo ang engagement mo 6 na buwan ang nakalipas para sa akin. Siyempre, palagi kitang iniisip. Para saan ba talaga ang pagpapaliban ng engagement sa pamilya ye? Dahil sa biglaang pag-alis ko noon. May mga bagay akong nakalimutang kunin. Gusto kong bumalik sa pamilya Xi ng ilang araw. Hindi pwede. Yue, alam mo ang ugali ng nanay ko. May pagkiling siya sa'yo. Ayokong masaktan ka. Bakit late na siya nakikipag-ugnayan sa'yo? Kuya, hindi ba dapat natutulog na siya sa ganitong oras? Hindi magandang istorbohin ang magiging hipag mo sa gabi. Lin Zuwai, ano ba ang sinasabi mo? Anong hipag? Kung ganun. Tama, gusto kong subukan kay Zuwai. Kuya, sigurado ka bang gusto mo pang ituloy ito? Pasensya na. Lin Zuwai, kailangan kong malaman. Ano ba talaga ang nangyari noong gabi ng pagkamatay ng nanay ko? Lin Zuwai. Gusto kong manirahan sa pamilya Xi. Ito ba ang kondisyon para maging nobya ko? Basta gusto mo. Wala akong tutol. Hindi ka ba curious kung bakit bigla akong nagbago ng isip? Curious ako pero hindi naman mahalaga. Kung makukuha mo ang gusto mo sa paggamit sa akin, tatanggapin ko ito ng buong puso. Ano ba talaga ang ginamit mong paraan? Malinaw naman na sinabi ni Luuyo na lilinisin niya ang sarili sa pamilya Xi. Bakit siya pumayag pa rin makipagkita sa'yo? At, ang lola ay tumindig pa rin sa panig mo. Salamat po. Kapatid ko po iyon. Si Jayashu po. Akala mo ba ako ang ikaw? Taos puso kong mahal si Luyu. Pakakasalan ko siya. Siya ang buhay ko.
Narinig ko. Siya raw ang tunay na ina na bagong balik ni si Jayagang. Patay na hindi man lang umiyak. Nakakalamig ng dugo talaga. Ay nako, lumaki naman siya sa ibang bansa mula pagkabata. Anong klaseng disiplina ang aasahan mo, ha? Pero bilang isang anak sa labas, ano ba namang magandang asal ang aasahan mo? Mga Ginoo at ginang. Lumamig na ang saa, papalitan ko po kayo ng mainit. Sino ka ba, makialam ka pa? Ako po si Luyu. Anak ng yaya ng pamilyang Xi. Gusto ko lang po kayong paalalahanan. Mas masarap ang bagong gawa na John Shanginsen kapag mainit pa. Kapag lumamig ang saa, parang mga salitang nasabi na. Hindi mo na mababawi pa. Isa kang alipin. At nangahas kang magsalita ng ganito sa akin. Alipin lang ako. Siyempre, hindi ako kasing taas ng mga dukha. Pero, alam ng alipin na kapag nawala sa libing, madaling magdusa ng kaparusahan. Sino ka ba? Hindi ka ba nakakita? Ay naku, matanda na ang lola. Sa labas ng Jinli. Hindi na niya alam kung tao o hayop. Huwag mong hawakan ng marumi ang gamit ko. Naiinis na ako. Ang bago kong saya. Tara na, huwag nating pakialaman ang mga hangal. Hindi makatarungan. Lasenggo. Iniisip ng tatay mo na masyado kang makulimlim dito sa kwarto. Kaya papalitan kita ng kwarto na may tanawin ng araw. Huwag mong hawakan ang gamit ko. Hindi ka ba marunong mag-isip, anak? May mga bagay na itinatago sa puso. Astig, di ba? Ginang. Hinahanap po kayo ng matandang ginang. Hindi tama ang baywang ng bagong bili mong saya ngayon. Anong saya? Alainan. May nakita ka ba? Nagdadala lang po ako ng tsaa. Daan lang po sa inyo, isang alipin lang. Marunong din palang dumaan ang anak ng yaya. Zuhui. Kung ayaw mong lumipat. Ayos lang para hindi na tayo mahirapan, alis na tayo. Nangako ka sa lola mo. Nababalik ka kapag bakasyon para samahan siya. Sige po. Siguradong babalik po ako. Panindigan mo ang sinabi mo. Ano nang nangyayari? Alam ko na ang tungkol sa produkto. Gagawa muna tayo ng isang plano. Tapos ayusin ang mga natitirang bagay.
Hindi pa alam kung kailan siya babalik. Namimiss mo ba ako? Ngayon, lahat ay abala sa paghahanda ng salu-salo para sa pagbabalik ni Zuhwa. Walang darating dito. Naiintindihan ko na. Hindi ko akalain na ganoon kabilis kang magkagusto kay Luyu. Lin Zuhuay, gusto mo pala ang asawa ng kapatid mo. Mas tamang ilarawan. Si Kian na asawa. Wala akong kahit anong interes kay Zujiaja, ang kasalukuyan mong babae. Sa kahit anong paraan. Si Luyu ay ang dati kong kasintahan. Paano kayo naging magkasama? Bakit hindi? Ako at si Luyu ay hindi pa kasal, hindi pa ikinasal. Normal lang na magkasama kami. Lin Zuhuay, nakalimutan mo ba na anak ka rin ng pamilyang Si? Noon, hindi ako nakakuha ng pahintulot. Ngayon ikaw naman, ibig sabihin ay pwede na. Kailangan ko ba ng pahintulot mula kanino? Chairman Xi. Siya ba ang nanay mo o ikaw? Hindi kita nilaban noon. Dahil si Luyu ang dahilan. Pinili ka niya. At dahil sa kakulangan ng pagpipilian, binitiwan mo na lang. Ngayon, wala ka na sa laro. Ang mga nangyari namin ni Luyu. Basta siya ay sumang-ayon. Walang makakapigil. Nga pala. Kung balak mong ipagsigawan ang alyansa sa pamilyang Zhou, para mapanatili ang pamilyang Xi, dapat matutong maging tapat. Huwag na muling guluhin si Luyon. Kung hindi, baka magpalit pa ng apelyido ang pamilyang Xi. Hindi na natin alam ang kahihinatnan. Tapos na. Ang puno mo. Alam mo ba bakit ang ganda ng mga orkidya dito? Nakikita mo ba? Kailangan mong putulin ang mga tuyot na sanga at dahon. Tatay, paano kaya nangyari na magkasama sina Lin Zuhuay at Luyu? Alam mo na hindi nasisiyahan ang board sa iyo. Ngayon, dahil sa engagement mo sa pamilyang Zhou, nagbago ang opinyon nila sa'yo. Anak, huwag mo akong pagkadismaya. Naiintindihan ko na. Mabuti na bumalik ka na. Mabuti na at bumalik ka. Adjuan, nandito ka na. Dalhin mo na ang mga gamit sa kwarto ng anak ng bahay. Opo. Ang kwarto mo. Regular kong pinalinis. Walang nagbago. Hahaha, salamat Lola. Mabuti kung ganun ang ugali mo. Hindi ba't mahusay ang anak natin? Magkaintindihan kayo ng mabuti ha. Ang ganda. Ay, Luyu. Hindi mo ba sinasabi ng matibay na wala kang kahit kaunting relasyon sa pamilya naming Si? Ngayon, ano na naman ito? Pumasok ng pumasok. Malugod kang tinatanggap. Bakit mo ako tinatawag na Tita Wen? Nakalimutan kitang sabihan. Si Luyu ang aking kasintahan. Simula ngayon ay lilipat siya sa tahanan ng pamilyang Si. Para mapalapit kami sa isa't isa. Kayo po ang nakatatanda. Siyempre dapat siyang sumunod sa akin. At tawagin kayong Tita Wen. Ano ang sinabi mo? Nanay, kahit gaano niyo pa kamahal si Zuhua, hindi naman pwede palampasin ang kalokohan niya, di ba po? Hindi niyo naman po alam ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Si Jeshu at Luyu ng aming pamilya ay. Sabi mo kung kumalat ito. Ano kaya ang iisipin ng iba?
Sino ba sa amin ang mang-usap ng chismis? Si Luyu ay bisita ko. At higit pa, siya ang magiging asawa ng apo ko. Sa bahay na ito, kung sino mang magpakasungit sa kanya, ay parang kumakalaban sa asawa ko. Paano naman ang pamilya Zhu? Kung malalaman nila ito, siguradong hindi sila titigil dito. Lu Ahui. Samahan ninyo ang lola sa paglalakad. Opo, lola nanay. Ang babaeng si Longyur ay parang multo na hindi mawawala. Sa ngayon ay bagong engaged pa lang sina Uncle Jia at Jiajia. Hindi pwedeng sirain ng babae ang magandang pangyayari. Tapos na. Bakit ka pupunta sa kwarto ko ng gabi na ito? Lumabas ka na. Agad. Kumpleto ang palabas, dahil pumayag ang ate ko na maging kasintahan ko. Normal lang na magkasama kami, di ba? Ibig sabihin ba gusto ng ate kong sumuko siya sa atin ay hindi totoo? Nawala ka na ba ng bait? Kung hindi maniniwala ang ate, bakit hindi na lang buksan natin ang pinto at tingnan ito ngayon? Eh. Mukhang wala ng pagkakataon ngayong gabi. May nararamdaman ako kapag huminga ako. Nandyan ka lang sa tabi ko. Paikot-ikot, pasulong ang tingin. Nauna kang naglalakad. Naniniwala ako sa hinaharap. 8. Sapat na ba ang panonood mo? Bakit ka maghubad ng damit sa gitna ng gabi? Ayokong magsuot ng damit kapag natutulog ako. Anong masamang ugali yan? Mag-ingat ka lang na hindi ka ginawaan. Sabihin mong mahal mo ako, sabihin mong nagmamalasakit ka. Sabihin mong mahal mo ako. Sabihin mong nagmamalasakit ka. Kumusta ang tulog mo kagabi? Pasensya na po, kuya. Sobrang pagod siya kagabi, hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi siya kayang uminom ng kape. Kanino ang sisi? Oh. Susubukan kong mas mabilis sa susunod. Mas mabilis makatulog. Huwag sisihin ang kuya na medyo konserbatibo. Kayo ay nasa yugto pa lang ng pagkakilala. Dapat laging may tamang hangganan sa lahat ng bagay. Kung hindi susubukan, paano mo malalaman kung bagay kayo sa lahat ng aspeto? Nandito naman lahat. Jiajia, ano ba ito? Dito muna ako maninirahan ng ilang panahon. Para madaling maalagaan ka. Si Jiajia talaga ang maunawain. Alam niyang abala ka. Kaya kahit lumipat siya ay hindi nakakaantala sa inyo. Gusto kong makita kung komportable ka ba sa paninirahan mo. Kuya Jayashu. Ginawa ko itong sandwich gamit ang aking sariling kamay. Tikman mo. Napakabait ni Jiajia. Wensi niya. Gusto mo bang gamitin ang kamay ni Jiajia para paalisin ako? Naiinggit talaga ako kay kuya na may asawang gumawa ng sandwich para sa kanya.
Masarap ba? Masarap din kapag pinapakain ng ate gamit ang kamay niya. Hindi ko alam kung may mga palatandaan ba sa kwarto na tinirhan ni inay dati. Baka may clue. Ginuuhaw. Gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Ano nang ginagawa mo dito? Kailan naging kasambahay ng pamilyang si Miss Zhu? Kailangan pa bang alagaan ito? Tatay-in-law, wala ka bang hiya? Nakipag-usap muna sa kuya tapos sa bunso naman. Kaya si Miss Zhu nilagyan ng mga pinta ang aking salamin sa dressing table. At nilagay sa unan ko. Ang isang patay na paru-paro, gusto ba niya akong takutin? Ako nga ang gumawa niyan. Ano ng problema? Pinapayo ko sa'yo na mag-isip ka ng maayos, umalis ka na sa pamilya Xi. Baka mapahiya tayo lahat. Sana next time mas maayos ang paraan ni Miss Zhu. Kasi kung muling umusbong ang dating pagmamahal ni Boss Xi sa akin. Ano nang gagawin ko? Ikaw. Huwag kang magpanggap na ikaw ang bida. Jia. Kuya Jayashu. Bakit ka uminom ng ganito karami? Ipapasundo kita sa kwarto mo. Tara na. Zujia, kung hindi ka aalis, mahihirapan akong ipagpatuloy ang pagsisiyasat tungkol kay inay. Kamakailan, araw ay hindi kita makita. Abala ako sa bagong trabaho. Lola. Nanay. Siguro hindi mo pa alam. May isang magaling na tao ang pamilya Xi namin. Ang batang babae mo. Nagsisimula ng sariling negosyo. Talaga? Kaya ng apo at mabuti yan. Bakit parang may tinatago kang hindi maganda? Ang mga pinag-uusapan niyo ngayon tungkol sa negosyo, hindi maintindihan ng matanda. Tama na at nandito na ang lahat. May sasabihin lang ako. Sa susunod na linggo ang aking kaarawan. Gaganapin ito sa bahay namin. Nanay, ikaw ang bida ngayong araw. Ikaw ang may desisyon. Hahaha, sige na. Simulan na natin. Wala nang pagkakataon pang atakihin. Nae. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo sa aming munting tahanan ngayon. Para ipagdiwang ang kaarawan ng aming ina. Halina po kayo. Salamat po, Lola, naway pagpalain nawa kayo ng malawak na biyaya. Salamat po. Mabuting kalusugan at mahaba ang buhay. Mabuhay ng kasing haba ng bundoknan. Maraming salamat po sa lahat. Kain, inom at magsaya po tayo, haha. Lola, sandali lang po. Kukuhanin ko po ang regalo para sa inyo. Ay! Nanay! Maligayang kaarawan po. Maligayang kaarawan po. Lola. Tingnan ko kung paano ka pa makakayang umiti mamaya. Bilisan mo agad-agad. Nanay, bubuksan ko po at titingnan. Sige po. Naway mabuhay ng mahaba ang lola. Salamat, anak. Bakit kaya mukhang masama ang mukha ni Miss Zhu? Wala naman po. Ay, nalulungkot lang ako para kay Lola. Lagi kang inaalagaan ni Lola. Tapos regalo mo lang ay isang hindi mahalagang bato. Halika, ilapit mo ang regalo ko. Nanay.
Mula 1 buwan pa lang, tinulungan na ni Jiajia kang maghanda ng regalo. Mas pinagsikapan pa kaysa sa mga taong may malasakit. Ay, ganito ang klase ng bagay. Ito ay tanda ng swerte ng bansa. Ano nang nangyayari? Hindi ba ito pinalitan para kay ang anak ng pamilyang Lu? Ano nang ibig sabihin nito? Regalo pang habang buhay? Hindi pa nga ikinasal sa pamilya Xi. Gusto na agad magpakita ng lakas? Tumahimik ka. Lola, ano po ba ito? Hindi ko alam kung bakit nandito ito. May nagpalit ng regalo ko para kay Lola. Kuya Jayashu, pakiusap po, ipagtanggol mo po ako. Magkasama po namin pinili ang regalo. Po. Sila po. Sila ang naglagay ng sisi sa akin. Nga, nanay, nakita rin namin ang regalo ni Jiajia. Tiyak na may hindi pagkakaintindihan dito. Ikaw ang nagnanais maglagay ng sisi, Miss Zhu. Ngayon ang kaarawan ni Lola. Napakawalang galang mo naman. Ganito talaga ang pagpapalaki sa pamilya Zhu. Napakaganda. Lola, baka mas mabuti kung lumipat na lang kami ng tirahan. Ayokong maging gulo sa bahay ng pamilya Xi. Nakakainis sa inyong katahimikan, Lola. Longyue, tumahimik ka. Nandito ako, hindi mo kailangang pumunta kahit saan. Kuya Jayashu, pakinggan mo muna ako. Pinipilit lang ako ni Longyu. Kung hindi siya lagi ang nang-aakit sa'yo, tumahimik ka. Simula nang lumipat dito ang babaeng iyon, palaging maayos siya. Ikaw naman ang araw-araw na gumugulo sa bahay. Tito Jia, pakiuwi na si Gan, Zeu. Maliit lang ang templo ng pamilya Xi. Hindi kayang maglaman ng isang dakilang rebulto tulad niya. Tara na. Hoy, pakinggan mo muna ako. Hindi ganyan ang nangyari. Kuya Yangshu, hayaan mo akong magpaliwanag. Ako ay naakusahan ng hindi patas. Lahat ng ito ay gawa ni Longyu. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Tinulungan mo akong paalisin ang tao. Kaya pasasalamat lang naman ang maibibigay ko. Medyo kuripot ka naman, ate, no? Hindi ko ba naibigay na ang regalo ng maaga? Malapit na ang kaarawan ni Lola. Si Zujiaja at Wen Sining. Sigurado akong hindi nila palalampasin ang pagkakataong ito. Kailangan ko ng tulong. Ah, Lin Zuhuan. Hanggang buhay. Lin Zuhuan. Kailangan ko ng tulong mo. Kaya ate, ngayon ay nasa posisyon ka na. Bilang isang prinsesa, tulungan mo ako. Ano bang problema sa akin? Google. Interest lang yan. Mahal kita.
Nagawa pang gawing imbakan ang kwarto ng ina namin. Hanapin muna natin. Bakit ikaw naman? Sino kaya ang inaasahan ng ate? Song, pwede. Pero gusto kong sabihin sa'yo, ate. Gabi-gabi kang hindi natutulog. Dahil gusto mong makahanap ng bagay tungkol sa pamilya Xi. Interesado ka ba talaga? Tutulungan mo ba ako? Kung kaya kitang tulungan laban kay Liu Jiaxin. Kaya ko rin ang iba pa. Kung sakaling may kinalaman ang pamilya Xi sa pagkamatay ni Mama. Dahil siya ay miyembro ng pamilya Xi. Sobra ka mag-isip. Wala akong hinahanap. Bigla lang akong naalala si Mama. Gusto lang akong humanap ng mga lumang gamit para maalala siya. Pero sa tingin ko ngayon, wala na akong mahahanap. Guyu. Hindi mo pa rin ako lubos na pinagkakatiwalaan. Siya sa atin mo. Kamakailan lang si Miss Long. Kaka-inject lang si Ginoong Zuhuay. Kailangan niyang dagdagan ang enerhiya. Dalhin mo na lang ang lugaw sa kanya. Sige, opo. May sakit. Ako na ang bahala. Gumising na siya. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Napanaginipan kita ulit. Mas malambot pa ang buhok mo kaysa sa huling panaginip ko. Hindi ba ito ang nawala ko ilang taon na ang nakakaraan? Ang business card mo noong nasa ibang bansa ka. Sinilip ng ate ko ang mga gamit ko habang may sakit ako. Ganoon mo ba ako gustong makilala? Lin Zhonghui. Dapat mo bang ipaliwanag? Ano ang ipapaliwanag? Kung nakuha ko, akin na iyan. Ang mga litrato ko, nakuha mo rin ba? Ako iyon, Tao Zi. Lin Zhonghui. Simula 2 taon na ang nakalipas. Gusto mo na ako. 8. Ito ba ay? Lin Zuhuay, hindi ko inakala na ang galing mo sa pag-arte. Halos dayain mo na ako. Li Zuohan, hindi ko inakala na ang galing mo sa pag-arte. Halos dayain mo na ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin nang pumasok ka sa kwarto ko? Ang dami mong ginawa pala para maghiganti sa pamilya Xi. Para maghiganti sa akin.
Ah, mahalaga ba ang pamilyaksi sa iyo? Karapat-dapat ba kitang paghigantihan? Kung hindi, bakit hindi mo sinabi sa Luyo na sino ka habang nasa ibang bansa ka kasama siya ng 2 taon? Bakit hindi mo sinabi kung sino ka? Yueyu, huwag ka na muling magpaniwala sa kanya. Ilan lang ba ang tunay niyang damdamin para sa iyo? Ginagamit lang niya ang relasyon natin. Ginagamit kanya palagi. Suwon, bakit niya tinatago ang kanyang pagkakakilanlan? Pakinggan mo ang paliwanag ko. Huwag ka nang magpanggap, tumahimik ka. Hindi ka talaga nabigo ng nanay mo. Katulad ng nanay mo. Mahilig mang-agaw ng mga gamit ng iba, sabi ng pulis. Ingatan mo ang pananalita mo. Huwag kang maging bastos sa mga dati mong kakilala. At ang tungkol sa akin at kay Lin Zuhuay, hindi mo dapat pakialaman. Kahit gusto kanyang saktan o linlangin. Wala kang kinalaman doon. Maaari ka nang umalis ngayon. Kaya, Lin Zuhuay, nasa tabi kita ng buong 2 taon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ka ba? Naisip mo ba na baka ako ang taong iyon? Kung may kahit kaunting pagdududa ka. Kahit minsan lang. Pero Lu Wei, wala nga kahit minsan. Bakit hindi ako nangahas ipakita ang aking pagkakakilanlan? Paano mo naman natandaan? Sa huli para sa iyo. Ako yung taong iyon na nagpapahiya sa iyo. Bakit kailangang ilipat sa abroad? Magre-resign na ako. Hindi ko niloko si Jayashu. Kung hindi naniniwala ang pamilyaksi sa akin, iiwan ko na ang pamilyaksi. Iiwan ko ang apelyidong Xi. Nanay, hindi mo rin ako pinaniniwalaan. Huwag mong kalimutan ang kabutihang ginawa ng pamilyaksi sa atin. Dapat marunong tayong magpasalamat. Si Loloksi at Lolaksi ang nagpaalipin kay Longyu. Kaya dapat marunong kang magpakumbaba bilang alipin. Huwag mong isipin ang magmadali at akitin ang amo. Nanay, iyon ang ating kapalaran. Dapat kang matutong tanggapin ang iyong kapalaran. Huwag mo ring sisihin ang partido na naging malupit sa iyo. Sisihin mo na lang ako bilang iyong ina na walang kakayahan. Na hindi na ipanganak ka sa mayamang pamilya. Napagpasyahan na ang pagpunta sa ibang bansa. Bukas na ang iyong pag-alis. Malakas ang ulan, saan ka pupunta? Malakas ang ulan, saan ka pupunta? Yin Jobay, bakit ikaw na naman? Bakit? Palagi kang lumalabas kapag pinakamasama ang itsura ko. Lumayo ka. Noong panahong iyon, tinanong mo ako. Bakit?
Palagi akong lumalabas kapag nahihiya ka. Kasi sa mga oras na iyon lang, nakakatingin ka sa akin kahit isang saglit. Nang pumunta ako sa abroad, naisip ko sanang sabihin sa iyo. Pero sinabi mong ayaw mo sa pamilya Xi. Ibig sabihin ay hindi. At ang mga bituin. Ikaw, may lagnat ka pa. Gusto kong magpatuloy. Kaya ka lumilipat. Lumilipat. Mararamdaman ko. Dama ko hanggang ngayon. Kasama mo siya, hindi na natin kailangan magpaalam. Mararamdaman ko, mararamdaman. Hanggang ngayon, ito ay nagpapasigla sa akin, hindi na natin kailangan magpaalam, gusto ko ito. Ito ang nagpapasigla sa akin, hindi na natin kailangan magpaalam. Hindi na natin kailangang magsabi, ano bang nangyari? Hindi ba si Ginoong Gu ay hindi gaanong naniniwala sa ating produkto? Isang linggo na lang at masusubukan na natin ang prototype. Bakit bigla na lang tuluyang umatras sa pamumuhunan? Ginoong Luo, may nasagasaan po ba kayo? Hindi lang po si Ginoong Gu noong una. Pati na rin si Ginoong Liu ng Kichuang. Pati si Ginoong Zhang ng Kunz interesado rin sa ating produkto. Kahit hindi mag-invest si Ginoong Gu, pwede pa rin namang mag-invest ng sabay sina Ginoong Liu at Zhang. Pero bigla na lang, walang kumpanya ang gustong mag-invest sa atin. Kung dito sa bansa ay hindi, paano naman sa ibang bansa? Nasa huling yugto na ng pagsusuri ang ating produkto. Isang hakbang na lang para mailunsad ito. Kung susuko tayo ngayon, sayang ang lahat ng ating pinaghirapan. Subukan pa natin ng isang beses. Ay, Ginoong Lin. Ito po yung huling sinabi ko sa inyo tungkol sa isang bagay. Hello po. Ginoong Zhang, tingnan po ninyo. Ay, pakisilip po. Yung huling usapan na iyon. Pwede ko pa bang pag-isipan? Talaga bang wala ng paraan? Sinunod na po ni Mayor Lu ang inyong utos. Sa kasalukuyan, wala nang kumpanya dito sa bansa ang gustong mag-invest kay Eve Lu. Umaasa siya sa pangalan ng pamilya Xi. Pero gusto na niyang mag-isa. Akala niya madaling lumabas sa pamilyang Xi. Ah, narinig ko, nakikipag-ugnayan siya sa mga dayuhang investor. Mahalaga sa mga banyaga ang biotech. Pero hindi siya makakapasa sa background check. Hanggang kailan kaya siya makakayanan? May nangyaring bagong impormasyon sa iniutos ninyong investigasyon. Tila iniimbestigahan ni Gie Lo ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. O, yung lalaking nasa litrato. Siya yung kasintahan ni Gen Sukin bago ito namatay. Naimbestigahan ko. Nangyari ang insidente noong namatay si Gen Sukin. Nahatulan siya ng 6 na buwang pagkakulong dahil sa hit and run. Pagkalabas na kulungan, nagkita sila ni Gie Lo nakakauwi lang ng bansa. Kaya pala ito ang tunay na dahilan kung bakit siya nanirahan sa pamilya Xi. May koneksyon siya sa pamilyang Xi.
Nahanap ko na ang pribadong abogado na tumutulong kay Eve Lo sa investigasyon. Pero wala pang ebidensya kung sinadya o aksidente ang nangyari. Ituloy ang investigasyon. At paalalahanan ang private detective na bantayan ang kanyang dila. Opo, boss. Ginoong Luo. May nahanap na tayong investor. May isang kumpanya sa ibang bansa na tinatawag na Xinyu Investment. Sinasabing mahigpit ang pagsusuri nila sa mga proyekto bago mag-invest. Pero sulit subukan. Heto. Ihahanda ko agad ang mga kaugnay na dokumento. Ito ang huli nating pag-asa. Totoo bang magpapatuloy kayo sa press conference? Ginoong Lu. Mauuna na akong ayusin ang lugar at asikasuhin ang mga mamamahayag. Hindi ko alam kung ano ang magandang dahilan ng pagdalaw ni Ginoong Xi. Yue, hindi mo kailangang magkaroon ng ganitong laking galit sa akin. Nandito ako para tumulong sa iyo. Tumulong sa akin? Huwag kang magkunwaring may malasakit kung hindi naman totoo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sino talaga ang pumipigil sa akin na makahanap ng investor? Kung alam mo na, sumuko ka na. Huwag mo nang sayangin pa ang oras mo. Ano ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Talaga bang iniisip mo? Napapansinin ng New Moon Investment ang mga maliliit na workshop tulad ninyo. Sila ay nitong mga nakaraang 2 taon lamang. Ang bagong kilalang investor sa Wall Street na nakatuon sa pagkuha ng mga international luxury brands. Sa palagay mo ba, gagawin nilang exception ang isang lokal na startup brand? Ito ang listahan ng mga domestic projects na tinanggihan nila noong nakaraang buwan. Pati ang 3 sub-brand ng Zoo Group ay nasa likuran. Sa tingin mo ba ay mas malaki kayo kaysa sa Zoo Group? Ano ngayon? Bago ang press conference, mabait na sinabi sa akin ni Manager Xi ang mga ito. Ano ang ibig niyang ipahiwatig? Yue, alam ko na ang layunin mo sa pag-develop ng produktong ito ay para kay Xukin. Kaya ganito na lang. Ibenta mo na lang ang produktong ito sa akin. Kahit anong presyo, bawasan mo lang. Pagkatapos ay ipopromote at ilalabas ito sa merkado ng Xi Group. Hindi mo na kailangang akuin. Ang kahit anong panganib, hindi ba't doble ang pakinabang? Doble ang pakinabang sa Xi Group lang naman, di ba? Nawawala ang isang kakumpetensya. At may bagong produktong inilalabas. Si Jayashu, tinatangka mo ba akong gawing tanga? Lo yun. Tigilan mo na ang pagtutol. Gusto mo ba na hayaan mo lang? Ang produktong pinagpaguran mong ay develop ay hindi tuluyang mailabas sa merkado. Salamat na nga sa mabait mong alok. Huwag kang mag-alala kahit masira man ang lahat ng produkto sa aking kamay. Hindi ko kailanman ibebenta ang katotohanan sa mga artista. Royu. Binigyan na kita ng pagkakataon. May 5 minuto na lang bago magsimula. Hindi pa dumarating ang mga tao mula sa investment side. Nga, baka magkaroon ng problema sa press conference ngayon? Ito ang pinaka-basic na bagay. Kailangan ko pang pumunta sa susunod na event. Hindi ba tayo niloloko ng mga taong naghugas ng investment? Maghintay muna, hindi pa ang oras. Sabi ko na, may problema sa instant reply ng email na iyon. Baka gusto nilang makipagsabuatan sa Xi Group. Para pagtawanan tayo. Manager Lu. Bilang paggalang na dating empleyado kayo ng Xi Group, maaari naming patawarin ang nakaraan at maging bagong investor ninyo. Ngunit ang presyo ay 1/4 lang ng New Moon. Huwag ninyong abusuhin ang Xi Group.
May 30 segundo na lang. Manager Luo, handa na ba kayo? Pasensya na po sa inyong lahat. Kakatapos lang ng isang multinational video conference. Manager Kao. Tamang-tama po. Matapos ang aming maingat na pagsasaalang-alang. Napagpasyahan ng New Moon Investment. Dagdagan ang investment hanggang triple ng orihinal na halaga. Upang mabilis na maipasok sa merkado ang magagandang produkto. Iyan ang dapat gawin ng isang karapat-dapat na mamumuhunan. Sige, hindi ko inakala na ang totoong may-ari ng Sinyo Investment ay si Lin Zuhai pala. Ang laki ng pangalan ni Boss Lian. Tinago mo sa akin, masaya ba yan? Hindi. May tao na mas pipiliing magstay sa opisina kasama si Kuya Wang. Magpuyat hanggang alas 3 o alas 4 ng madaling araw. Maghanap ng overseas investment. Kaysa humingi ng tulong sa kanyang fiant. Kaya sinadya mong patigilin para takutin ako. Lin Zhonghuan, bata ka ba o hindi? Nasiyahan ka na ba ngayon? Hindi. Mula nang maghanap ka ng overseas investment hanggang sa agad-agad mong sagutin ang email ko. Palagi akong umaasa na malalaman mo na ako ang may-ari ng Sinyo pero hanggang sa huli. Ako pa rin ang lumalapit. Kaya pala hinihintay mo na ako mismo ang makadiskubre. Hindi na ako yung dating bata na sa libing ng nanay. Inaapi. Pero hindi nangahas na lumaban. Pwede mong subukang umasa sa akin. Boss, nandoon po ba kayo? Gusto ng mga reporter ng exclusive interview. Naiintindihan ko po. Sige po, Boss Lu. Kita tayo mamaya sa bahay. Boss Lu, yung 3 ospital na katuwang natin. Bigla na lang huminto sa testing. Ano po kaya yan? Siguro may problema sa wristband. Nililito nitong mga healthy volunteer bilang may sakit sa puso. Nagsimula na ring mag-ulat ang media. Ano talaga ang nangyayari? Malamang may malisyosong pag-atake na nagdulot ng pag-crash ng core algorithm. Ang dati palang responsable sa architecture ay si Engineer Wang. Nag-resign siya noong nakaraang linggo. Pwede ba natin siyang makontak? Imbitahan natin siya ng mataas na sahod para mag-remote assist sa pag-aayos. Mukhang hindi pwede. Narinig ko po na nagsimula na siyang trabaho ngayong umaga. Palagi talagang tuso ang pamilya Shai. Alam ko naman na hindi sila basta-basta susuko. Engineer Lee, samahan mo muna ang mga teknisyan sa pag-aayos. Ako muna ang mag-iisip ng solusyon. Boss Lu. May kilala ba kayong programming expert? Nilalabanan tayo ng malisyosong pag-atake. Kailangan itong ayusin muli. Baka subukan ko. Marunong ang investor sa tech.
Boss Luo, huwag kayong mag-alala. Ang boss namin ay eksperto sa larangang ito. Ang panimulang kapital ng Xinyu. Nakuha mula sa mga parangal na napanalunan ng aming boss. Hindi lang nila binago ang orihinal na case data. Nagdagdag pa sila ng interference signals. Kailangan kong muling buuin ang basic model ng ACE waveform. Ang gwapo ni Boss Lin, ha? Ang misteryoso ni Boss Lin, hindi halata. Nagulat lang tayo ng sandali. Pinagawa ko kay Manager Lin na maghanda ng afternoon tea para sa lahat. Kain tayo para mabawasan ang pagkabigla. Salamat, Manager Lin. Lin Zhonghui. Ilan pa ba ang mga sorpresa mo para sa akin? Kailan ka dumating? Mag-relax ka, nakapagpatama na tayo. Hindi pa nakaka-recover ang Xi family. Bakit hindi ko pa narinig ito mula sa iyo dati? Magaling ka sa programming. Hindi ka naman interesado sa akin noon. Ano sa tingin mo? Hindi pa huli ang lahat para magpakita ng malasakit. Marami pa akong ibang kakayahan. Gusto mo bang subukan at malaman lahat ng sabay-sabay? May iba ka pa bang tinatago sa akin? Wala na. Alam mo na lahat ng tungkol sa akin. Ngayon na magkasama na tayo. Ayokong may itinatago tayo sa isa't isa. O may mga lihim. May gusto akong sabihin sa iyo. Sa totoo lang, nung una akong tumira sa pamilya Xi, pinaghihinalaan ko na hindi aksidente ang pagkamatay ng nanay ko. Pero kamakailan ay sinaliksik ko na ang buong pamilya Xi. Wala akong nahanap na bakas. Maliban sa lock na study room ni Xian. Sa wakas ay naniwala ka na sa akin. Matagal mo nang alam. Matagal na akong naghihintay. Naghihintay kung kailan mo ako sasabihan ng kusa. Minsan talaga ang ate ay medyo mabagal. Kung hindi, paano mo nga naisip? Paano ka nakapaghahanap sa quarters ng concubine? Nang hindi nahuli? Lin Zuhuan, kung galing mo talaga. Kaya mo bang i-hack ang study room ni Xian? Kaya ko nga. Matapos mamatay si Xuli, naging bawal ang study room sa pamilya Xi. Tanging tatay ko at kuya lang ang may susi. Kapag na-detect ng nanay ko ang ibang fingerprint, agad siyang lalabas. Kaya halos palagi si chairman sa study room. Kung totoo ngang pumunta si Xuli sa'yo noong araw na iyon, tiyak na may dalang emosyon. Mukhang mali pala ang pag-aakala natin kay Luyu. Hindi ko inakala na may nakatagong hacker pa siya sa paligid. Nga! May inilagay pa silang interference algorithm sa database. Kaya mahirap na ulit tayong makapag-atake. Sa ganitong bilis, malapit nang ilabas sa merkado ang produkto ng Luyu Company. Si Lin Zuhuay na tong supling na to. Nagpapanggap na walang pakialam sa mundo. Kaya tayo nagkulang sa pag-iingat. Mukhang matagal na siyang konektado kay Luyu.
Ngayon malinaw na sayo. Hindi kayo pareho ng landas ni Luyu. Ano ang silbi ng iyong pagmamahal at katapatan? Tinuturo ng tatay ko. Dati ako ang litong-lito. Akala mo ba talaga na lumipat si Luyu sa pamilya Xi para lang magkaroon ng relasyon kay Lin Zuwai? O nagdududa siya sa pagkamatay ng kanyang ina? Kung gusto niyang magduda, hayaang magduda siya. Ano bang kinatatakutan? Kung gusto niyang mag-imbestiga, sige lang. Walang ebidensyang pagdududa ay haka-haka lang. Sa huli, ang tawag ni Xuking ay si Lin Zuwai ang tinawagan. Tandaan mo, kung may sisihin, si Lin Zuwai ang sisihin. Lin Zuan, hindi mo ba sinabi na alam ko lahat ng tungkol sa'yo? Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Binigyan ka ng aking ina ng tawag bago siya namatay. Totoong tumawag sa akin si Xui. Pero hindi ko alam kung bakit siya tumawag sa akin. Hindi ko nasagot ang mga tawag niya. Nang tawagan ko siya pabalik, wala na si Xui. Wala na siya. Natakot ako sa'yo. Natakot talaga ako tulad ng sinabi ni Xianan. Na iniisip mo ay konektado ka sa pagkamatay ng aking ina. Natakot akong hindi mo ako pakikinggan. Tama ka. Lin Zonghua, hindi ka ba isang mahusay na hacker? Mga bagay na madaling maintindihan ng isipan. Paano kita husgahan? Nang mamatay ang aking ina, pareho tayong nasa ibang bansa. Paano mo siya mapatay? Pasensya na. Nagiging hindi ako makontrol kapag tungkol sa'yo. Namatay ang sariling ina, wala pang luha. Tunay ngang malamig ang puso. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. Kahit ano pa ang dumating. Harapin natin ito ng magkasama. Sa nakaraang 3 taon, sinuri namin ang 200,000 kaso ng abnormal na data sa puso. Ngayon, ang AI bracelet na ito na kayang magbigay ng babala 15 minuto bago ang panganib ay opisyal nang inilunsad. Pero kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papayagang magtagumpay ng madali. Boss, narinig ko. Kinopya ng inyong core algorithm ang patent ng pamilya Xi. Ah, kinopya pala? Nakasulat dito ang pangalan ni Ginoong Xi Jayashu. Nga. Salamat sa paalala mo, Billy Zhu. Ito ang petsa ng aplikasyon ng patent ng pamilya Xi, Setyembre 2023. Samantalang ang aming algorithm ay na-clinical test na noong 2021. Sa panahon ng relasyon ni Ginoong Xi, mahilig siyang hiramin ang ideya ng aking produkto. Hindi ko inasahan. Kahit na naghiwalay na kami ng ilang taon. Hindi pa rin niya ito naayos. Huwag kang magbiro. Naghiwalay na tayo ng matagal. Noong araw ikaw pa ang nanligaw kay si Jayashu. Ikaw ba ang panig na ginugulo siya, hindi ba? Nga eh. Tingnan mo nga. Ang engagement ko kay Zujia ay pansamantala lang. Ang mahal ko ay ikaw. Kaya noon, hindi si Luyu ang nang-akit kay si Jayashu. Kundi si Jayashu ang para makalapit sa pamilya Zhu. Tila binaliwala niya ang kasambahay niyang kasintahan. Sobrang sama niya talaga. Hindi ba si Zujia ang nakakaalam at ginawang ikatlong partido?
At ngayon siya pa ang tumutulong sa pamilya Xi. Ano naman kung nag-usap kayo? Kuya Xiashu, sa tingin mo ba ako ang ikatlong babae? Jia, huwag ka munang magsalita. Sabi ni Xijia, ano ba ang ibig mong sabihin ngayon? Jia, kalma ka muna. Lahat sila nagsisinungaling lang. Dahil nandito ang mga reporter. Linawin natin ang usapan. Noon, ikaw si General Manager Xi ang unang lumapit sa akin. Alam mo ba? Ang dami kong ginawa para mapapayag ang tatay ko sa kasal namin. Alam mo ba kung gaano kahirap iyon? Ang dami kong ginawa para sa iyo. Pero sa huli, ako pa ang naging ikatlong babae. Ayos lang. Kung ganoon, kukunin namin ang kasal ng anak namin. Zixia, umalis ka. Sobrang nakakadiri ka. Lin Zihui. Nagtagumpay tayo. May magandang balita rin akong sasabihin sa iyo. Tungkol sa nanay. May balita na. Sabi ni Lindsay, ang private investigator. Kamakailan ay iniimbestigahan niya ang mga dating kasambahay na pinaalis. Mukhang may mga lead na sila at pinagtitibay pa nila ang mga ito. Bakit si Zuhong ang laging nakakakuha ng magagandang bagay? Ano nang nangyari? Bakit biglang naaksidente si Zhang Chu? Huwag kang mag-alala. Kamakailan ay nag-ikot kami ni Uncle Zhang. Pinuntahan namin ang mga kasambahay na pinaalis ng pamilya Xi. Ngayon ay tumawag siya sa akin. Sabi niya may bagong ebidensya siyang natuklasan. Hindi ko inakala na bigla siyang maaksidente. Siguradong nadiskubre ito ng pamilya Xi. Tiyak na sila ang may gawa. Sabi ni Uncle Zhang sa akin noon. Mukhang may sumusunod sa kanya kamakailan. Nagkamali ako sa hula. Akala ko kung sila talaga ang may gawa. Agad silang kikilos. Pero hindi, nanatili silang kalmado. Naghintay sila. Para sa amin na makahanap ng mahalagang ebidensya. Anong mahalagang ebidensya? Isang video. Nangyari noong oras ng insidente. May isang kasambahay na pumunta sa bahay ng pamilya Xi. Naitala niya ang usapan ni Xi Jayashu at ng nanay mo. Sabi ni Xi Jayashu sa nanay mo. Narinig mo ang hindi dapat marinig. Kinuha na ang video ngayon. At si Tio Zhang lang ang nakakita nito. Pagbalik ng tagapangulo, agad kong naipaalam sa kanya ang tungkol kay Yu. Lahat sila ay naibalik na, di ba? Tatay. Pinangako ko na po na pupunta ako sa pamilya Zhu. Kailan niyo po balak ipauwi si Luyu? Bakit niya po kailangang tulungan si Yu? Iniisip mo pa rin ba siya? Noon sinabi kong niloko niya ako ay pansamantalang dahilan lang iyon. Totoo po na mahal ko si Long Yu. Hindi po ba ganoon din kayo noon kay nanay? Matagal na po kayong may anak kay nanay noong kayo pa ay magkasama. Kung hindi dahil sa financing. Paano niyo po maliligawan si Lin Zhonghu ay ina-ina? Ginaya ko lang po ang daan na tinahak niyo noon. Totoo ngang mabuting anak ka. Alam mo ba? Si Lin Zhenhua ang tanging tagapagmana ng pamilyang Xi. Ano po? Kung hindi ko po binago ang huling habili ng tatay noon. Sino ang gumawa niyan? Sino ang gumawa niyan? Tatay, siguro po ay nagkamali po kayo ng narinig.
Napakahalaga po ng silid-aklatan ninyo. Walang sinuman ang aakalang pumasok ng basta-basta. Tara na. Malaki ang utang na loob ko sa tatay. Kailangan ko pong ipaalam kay Song Juan ang balitang ito. Ikaw pala iyon, Suikin. Ikaw. Ano ba ang plano ninyo? Ang likod ko. Ang likod ko. Ano pa ang hinihintay? Kunin mo na ang gamot niya. Ah! Narinig niya na. Kung malaman ng iba ang tungkol sa puno ng Xi, masasayang ang lahat ng pagsisikap ng maraming taon. Kaya mo ba iyan tanggapin? Gawin mo na. Ah! Hayaan siyang tumakas. May sakit sa puso siya, walang gamot. Hindi na siya mabubuhay. Matagal ko nang pinagsisisihan ang anak ko ng walang dahilan. Pinagalitan ko pa siya dahil dito. Mukhang pati ang langit ay tumutulong sa'yo. Ngayon, lahat ng buhay sa bahay ay nakalive. Walang makakapagpatunay na dumalaw siya sa pamilya Xi. Ginoong Su. Huwag ninyo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sisihin ninyo ang sarili ninyo kung bakit hindi kayo dapat dumating dito ngayong gabi. Ngayon napapalakasin ang zoo. Paano mo ipapaliwanag ito sa Board of Directors? Tatay, huwag po kayo mag-alala, si Jiajia. Gusto po niya ako. Kapag pinakipot ko siya ng maayos, papayag siyang magpakasal sa akin. Alam na ng board. Si Lin Songhuan ang investor sa likod ng Longyu Company. Kaya nila ang pagpapalabas ng produkto sa merkado. Ipinadala na ng Board of Directors ang huling paalala. Kailangang ipasa ang kapangyarihan kay Lin Zuwai. Tatay, ang ibig niyo po ba ay palagi kang nakakontento? Alam mo kung ano ang dapat gawin. Gusto mo ba akong umatras sa mundong ito? Sa tingin mo ba hindi pa huli ang lahat kung papalitan ngayon? Kung hindi siya ako, hindi siya magpapasakop sa'yo. Matagal nang iniimbestigahan ni Lao Yu ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Kung malalaman nila ngayon ang tungkol sa pagkamatay ni Xu King 6 na buwan ang nakalipas. Na nandyan ka sa lugar ngunit hindi mo siya tinulungan. Gusto mong gamitin ang aking kahinaan para ipagpalit kay Lin Songhuai. Ito na ang tanging paraan para mapanatili ang Xi Corporation. Iuwi mo ang batang Ginoo para magpahinga. At bantayan ng maayos. Ikaw ang nagpadala ng tao para agawin ang video. Pwede kong ibigay sa'yo ang mga libro at video ng pamilyang Xi. Pero kailangan kong pirmahan mo ang kusang loob na pagtalikod mo sa karapatan sa mana ng Xi.
Pati na rin ang patent ng produkto sa kumpanya ni Luyu. Tunay kang isang negosyante. Para makuha ang XI. Basta-basta mo bang isusuko ang iyong pinakamamahal na anak? Ha ha ha. Anak, ang hinahanap ko ay isang karapat-dapat na tagapagmana. Hanggat nariyan ang XI. Walang pakialam kung sino man ang tagapagmana, si Jeshu o XI na iyon. Ano ang pagkakaiba? Napakahirap para sa mabuting anak mo. Naakala niya ay tapat siyang sumuporta sa'yo. Para lang maging tagapagmana ng apelyido. Ngunit sa huli ay naipagbili mo siya. Huwag ka nang manginig. Lin Zihuay, huli na ang lahat. Hindi ko rin matitiyak kung mananatili pa ang video. Tutulungan kitang mahanap ang ebidensya para sa babaeng mahal mo. Para maparusahan ang pumatay sa kanyang ina. O panatilihin ang XI at ang kumpanya. Ikaw ang pumili. 5,432. Alainan. Nagkamali ka. Pareho kong kukunin ang babaeng mahal ko at ang singsing. Ano? Nagpapaliban ka lang para ma-access ang telepono? Paano naman? Paano mo naman mahahawakan ang telepono? Hindi siya pwede. Pero ako pwede. Hindi siya pwede. Pero ako pwede. Panginoon ng pamilyang XI. Naglakas loob ka bang lokohin ako? Tatay ni Fang Linzuway. Kung nalaman ko lang ng mas maaga na hindi ako ang anak mo, kundi isang gamit mo lang para mapanatili ang kapangyarihan. Baka hindi na ako nagkamali ng ganito karami. Malungkot ang iyong pamilya. Nanay. CN. Paano mo nagawang gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay? Huwag kang mag-alala muna. Tama na. Ang kasalanan mo, ikaw ang magbayad. Ay, nanay. Nanay. Ano? Duhwei, simula ngayon. Opisyal na ibinibigay ko sa iyo ang XI Corporation. Ang 5% na bahagi ng XI Corporation na hawak ko ay ibinibigay ko sa iyo bilang regalo. Lola. Ito ang napagkasunduan namin ni Lolo XI. Pinag-usapan na namin noon. Kung ikakasal ka sa aming pamilya XI, ang 5% ng bahagi na hawak ko ay magiging dote mo. Sino man ang manghahasik ng gulo sa'yo? Ay slick. Hindi siya magtatapang. Lahat ng nasa ilalim ng XI Corporation ay susunod sa'yo. Nanay, may magandang balita ako. Ang AI diagnostic system na ipinangalan sa'yo ay matagumpay nang nailunsad. Mula ngayon, ang mga pasyenteng tulad mo ay hindi na muling maiiwan sa tamang oras ng paggamot. Tara na. Punta tayo sa handaan ng kasal.